kahit na pinainom tayo ng gamot. Pananagutan kita. Ito ang singsing na iniwan ng aking ina. At ito ay ipapasa ko sa aking magiging asawa. Angelo po, critical po ang kalagayan ng inyong ina. Baka hindi na po siya umabot ngayong gabi. Babalik ako agad. Mama. Noong kritikal ang kalagayan ng iyong ina, nagpapakasasa ka sa bisyo sa labas, sa bar, na ang bababae at naglalasing. Hindi ka ba nahihiya? Walang kwentang anak. Itay, pinainom po ako ng gamot kagabi kaya. Ang kuya mo, kung hindi siya ang kasama ng iyong ina, sa huling sandali, hanggang ngayon ay hindi siya mapapanatag. Tatay, bata pa po si Angelo at hindi pa gaanong nag-iisip. Dapat ko lang po itong gawin, huwag mo na siyang ipagtanggol. Simula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa Reyes Corporation. Mga gwardiya, dalhin ninyo ang walang kwentang anak na ito sa ibang bansa. Ayoko na siyang makita. Umalis ka. Itay po. Welcome back po, Presidente. Presidente po, kahit na nasa ibang bansa po kayo nitong mga nakaraang taon, ang Imperio Group na inyong itinayo ay kumalat na sa buong mundo. Kayo na ngayon ang pinakamayamang, misteryosong bilyonaryo sa bansa. Noon, ang aking ina ay tiyak na pinaslang. Bago malaman ang katotohanan sa likod nito, hindi dapat malaman ang aking pagkatao. Naiintindihan ko po, handa na po ang damit pulubi. Halika. Noong nasa ibang bansa ako, nagkaroon ako ng aksidente sa sasakyan at dahil doon ay nagka-amnesia ako. Ang singsing na iniwan ng aking ina ay nawawala. Kailangan kong mahanap ang aking singsing. Opo, tumawag po ang pamilya Reyes. Pinapapunta po kayo sa kasal ng inyong pamangkin. Panahon na para harapin ko, kayong mag-ama. Bitawan mo ako, tumahimik ka. Hoy, bitawan mo ako, talaga bang papatayin natin? Ang maliit na yan, huwag kang magsalita, kasi ayaw sa kanya ni Ginoong Marco. Ang gusto lang niya ay ang nanay ng bata. Bitawan mo ako. Hoy, batang to, nangahas kang kagatin ako, huwag kang tumakbo. Batang to, nang ahas kang kagatin ako, tingnan mo, babalatan kita ng buhay. Tio Pulubi, tulungan mo ako. Baho kang pulubi. Baho kang pulubi, pinapayuhan kitang huwag makialam. Nangahas kayong mang-api ng bata sa harap. Hindi nyo ba alam kung sino ang kinakalaban nyo? Ang galing lumaban ni Tio Pulubi. Ang gwapo niya. Superman ka ba? Baho kang pulubi. Maghintay ka. Hindi pulubi ang tiyo. Ihahatid ka ng tiyo sa istasyon ng pulis. Para ang mga tiyong pulis. Pauwi, okay ba? Tio, ang pinakasalan ni Mommy ay isang malaking masamang tao. Tulungan mo akong iligtas. Si Mommy, please. Bakit kapag nakikita ko ang batang ito, lumalambot ang puso? Sige na nga. Ang bait ni Tio. Ginoong Marco Valdez, nais niyo po bang si Binibining Sofia Cruz ay maging inyong asawa at makipag-isang dibdib sa kanya? Opo, nais ko. Binibining Sofia Cruz, nais niyo po bang si Ginoong Marco Valdez ay maging inyong asawa at makipag-isang dibdib sa kanya? Ako. Hindi ako sang-ayon. Sino yan? John. Bakit narito si Angelo? Ang pakakasalan ng nanay ng batang ito, pamangkin ko pala. Nako, ito ba ang sinasabi? Ginoong Angelo Reyes ng pamilya Reyes. Bakit siya nakadamit pulubi? Hindi mo ba alam, ipinatapon siya sa ibang bansa at wala siyang makukuha ni isang custom mula sa Reyes Corporation. Angelo Reyes, bakit ka bumalik mula sa ibang bansa? Isang malaking kaganapan ang kasal ng aking pamangkin. Paano naman ako hindi makakapunta?
Ako ang nagpabalik kay Angelo. Tiyuhin pa rin siya ni Marco. Paano naman siya hindi makakadalo sa kasal ng kanyang pamangkin? Bakit hindi pa rin nila naasikaso ang batang yan? Mga walang kwenta. Kung gayon, ipagpatuloy na natin ang kasal. Junjun, umakyat ka na rin. Mommy, huwag kang magpakasal sa masamang taong ito. Pinabihag niya ako. At si Tio Pulubi ang nagligtas sa akin. Marco, ano ba talaga ang nangyayari dito? Huwag kang makinig sa sinasabi ng bata. Hindi ko gagawin ang ganyang bagay. Kung hindi ikaw, edi ang tatay mo ang nagbihag sa kanya. Hiha, huwag kang makinig sa pinagsasabi niya. Ang salot na yan ng pamilya Reyes. Walang sinasabing totoo. Hindi kailanman nagsisinungaling si Junjun. Hindi ko akalain na ganyan pala kayong mag-ama. Ikinakansel ako ang kasal. Kung hindi dahil sa kasunduan ng mga magulang, at dahil lang sa maganda ka, hindi ko pakakasalan ng isang babaeng may anak na sa pagkadalaga. Huwag kang magpakipot kung hindi ka magpapakasal ngayon. Wala kayong makakaalis ng anak mo. Hindi kayang tapatan ng pamilya Cruz ang pamilya Reyes. Kung hindi ako magpapakasal, hindi ko malalampasan ang pamilya Reyes. Sige, magpapakasal na ako. Ano ang gagawin ng bride? Talaga bang magpapakasal siya sa kanya? Mga bisita, salamat sa inyong pagdalo sa aking kasal. Sa kabila ng inyong abalang schedule. Ngunit ngayon, papalitan ko ang aking ikakasal. Pero hindi ko alam kung gusto pa rin akong pakasalan ng aking ikakasal. Pwede niyo ba akong suportahan? Ginoong Reyes, nais niyo po bang pakasalan ako? Mula nang una kitang makita, naramdaman kong ikaw ang Makakasama ko habang buhay. Mula ngayon, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, handa akong mahalin ka, protektahan ka at alagaan ka. Ako, Sofia, ikaw. Angelo, huwag kang sumama sa kalokohan. ang babaeng to, interesante. Magandang pagkakataon to para inisin sina Ricardo at Marco. Pumapayag ako. Daddy. Ang bait ng anak ko. Sa kasalan, ang bride biglang humarap sa tiyuhin ng groom at nag-propose. Ang laking balita nito. Ang lakas ng loob niyang ipahiya tayo, mga gwardya. Dakpin niyo silang tatlo. Bakit ang daming security guard na tinawag? Ano bang gagawin nila? Tigil. Nagawa mo yan. Sofia, hindi mo naman sinira ang pangako sa mga matatanda. Palayain mo siya. Ito. Dapat tawagin mo akong tita ngayon. Ako, dahil nangyari na to, si Sofia na ang tita mo. Tawagin mo siya. Tita po. Mabait. Umalis na lang sila. Tatay. Gusto kong mamatay ang pulubing yan. Anong kinakatakutan mo? Wala siyang pera. Isang kaway lang, mawawala na siya. Hindi ko inakala na ikakasal ako sa tiyuhin ng groom ng biglaan. Hindi ko inakala na ikakasal ako sa asawa ng pamangkin ko ng biglaan. Si Junjun, pagkatapos nito, may mommy at daddy na. Gusto mo bang magpalitan tayo ng contact details? Sofia Cruz, sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na kanselahin ang kasal mo kay Marco at magpakasal sa isang pulubi? Bumalik ka ngayon din at humingi ng tawad at bawiin ang bigay kaya. Ayoko po. Tatay, pera lang po ba ang mahalaga sa inyo? Hindi po ba ninyo iniisip ang kaligayahan namin ni Junjun? Kung wala kang pera, anong silbi mo? Huwag ka nang umasang makatapak pa sa pintuan ng pamilya Cruz. Kung ayaw, di ayaw. Ang pamilya niya, grabe, parang katulad ng sa akin. Hay, Mommy, huwag kang malungkot. Tayo lang ni Daddy ang pamilya. Tama ka. Tara, umuwi na tayo. Ah, ingat! Mommy, Daddy, magkayakap kayo. Parang sa TV show. Presidente. Presidente. Kami po ba ang tinatawag niyo? Ako. Mommy, yan ang daddy. Ang kotse na ginamit niya nung iniligtas niya ako. Angelo, totoo ba ang sinabi ni Junjun? Paano mangyayari yon? Pulubi lang. Paano ako makakasakay ng Rolls Royce? Saka, bata pa si Junjun. Paano niya malalaman ang mga brand ng kotse? Nga. Excuse me po, kami po ba ang hinahanap? Ako rito.
Wala. Naglalakad-lakad lang ako. Naglalakad-lakad lang. Sino nang maglalakad-lakad sa civil registry? Ang weird talaga ng mga mayayaman. Mahal, uwi muna ako para mag-impeke at magkikita tayo mamaya. Palem, Daddy. Mommy, sa ilalim ba ng tulay tayo matutulog ngayong gabi? Nakapag-ipon si mommy ng pera, sapat para sa down payment ng maliit na unit. Ang pamilya nating tatlo, magkakaroon na ng sariling bahay. Presidente, lahat ng subsidiary ng Imperio Group ay naghihintay sa inyong inspection. Tara. Ang taong yun kanina, bakit kamukhang kamukha ng asawa ko? Mommy, ang mga bahay dito, ang gaganda. Ito kasi ang Imperio Group, ang real estate company nila. Hello po. Excuse me po, magkano po ang pinakamurang bahay? Ang Imperio Group ay tumatanggap lang ng mga kliyenteng may taunang kitang 10 milyon, mga high-end na customer. Hindi namin tinatanggap ang mga mahihirap. Sa tingin ko, siya ang kabit ng isang mayaman. At isinama pa ang kanyang anak sa labas. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang mommy ko. Ang batang kalye, naglakas loob pang sumigaw. John, dumudugo ka. Humingi kayo ng tawad sa amin ngayon, Deep. Bakit naman? Sa tingin ko, ginagamit mo ang bata para kumita ng pera, di ba? Naglakas loob kang saktan ang anak ko. Pagsisisihan mo yan. Tigil. Tigil. Bakit mo ako hinihila? Hahayaan mo lang ba akong panoorin na inaapi ang anak at asawa? Hindi ba para inisin si Ricardo, kaya kayo nagpakasal? Ang bilis naman makapasok sa role ni Presidente. Hindi po, Presidente. Ang identity niyo po ngayon ay pulubi, kaya kakaiba kung lalabas kayo na nakasot. May punto ka. Ikaw na ang bahala sa mga taong yon. Gusto kong bigyan ang mahal ko ng pinakamagandang bahay. Ang pinakamaganda po ay, ang tinitirhan niyo po, ang mansyon na mahigit 100 milyong piso. 79,000 piso. Ilipat sa pangalan ni Sofia Cruz. 79,000 piso. Opo. 79,000 piso. Walang utang sa bahay habang buhay. Gusto ko na ring magpakasal kay Presidente. Tigil. Executive Assistant, nandito na po kayo. Ang babae at bata na to, nagpapanggap na biktima rito. Hindi ba yan yung sa civil registry? Ang kakaibang tao. Assistant Liu pala siya. Walang galang. Naglakas loob kayong bastyusan ng customer, at nasugatan pa ang ulo ng bata. Mumuhad kayo ngayon, di. Mumuhad. Paumanhin po. Mabuti. Tanggal na kayong lahat. Ngayon din, mag-impake na kayo at umalis. Umalis na kayo. Maawa po kayo. Umalis na kayo agad. Miss, bibili po ba kayo ng bahay? Hindi na po para sa akin ang ng Imperial Real Estate. John, tara na. Teka lang po. Para ipakita ang aming paghingi ng tawad, mayroon akong second hand na ba, 79,000 piso lang, at pwede na kayong lumipat agad. 79,000 piso. Opo, Ang mura naman. Gusto ko. talaga po, ang galing. Sige po, pirmahan na natin ang kontrata ngayon. CJ, kailangan kong sabihin agad ang magandang balitang ito sa asawa ko. Bakit may tunog ng telepon? Kakaiba. Kanina, malinaw kong narinig na may tunog dito. Hello.
Angelo, nakapag-impact ka na ba? Magkakaroon ka na ng bahay. Magkakaroon na tayo ng bahay. Kagagaling mo lang sa ibang bansa, wala ka bang matutuluyan? Nakahanap ako ng second-hand na bahay. Ang pamilya nating tatlo. Magkakaroon na ng sarili nating bahay. Bumili siya ng bahay para sa akin. CJ, pupuntahan ko na kayo. Esaf, CJ. Tatawagan ko ang property management para kumuha ng susi. Bakit nabuksan ng fingerprint ang bahay na to? Naku, sanay na akong magbukas ng pinto. Bagong bahay. Hindi pa narehistro ang fingerprint, kaya kahit sino pwedeng magbukas. Sige na nga, kailangan nating palitan agad ang fingerprint mamaya. Kung hindi, delikado yan. Elan. Tara na. ₱7,000 mansyon pala. Ang laki naman ng paghingi ng tawad ng Imperio Group. Siyempre naman. Ang presidente ng Imperio Group, napakabait na tao. Mula sa inyong smart home, welcome home, Presidente Angelo Reyes. Angelo. Ano na naman to? Ang dating may-ari ng bahay na ito, kapareho ko ng pangalan. Ikaw rin? Isang pulubi ka lang. Paano ka naging presidente? Wala ka ng pera ngayon. Ako ang lalabas para kumita. Manatili ka lang dito at alagaan si Junjun. Huwag kang mag-alala, dahil pinakasalan kita. Talagang pananagutan kita, hanggang sa huli. Hindi ko akalain na ako, isang presidenteng may daan-daang bilyon, ay magiging yaya lang sa bahay. Nakakatuwa. Saang kumpanya ka nagtatrabaho? Nagtatrabaho ako sa ilalim ng Imperio Group, sa isang maliit na kumpanya ng pagpaplat. Pero intern pa lang ako ngayon. Ipapaligo ko muna si Junjun. Nagkataon lang, kumpanya ko pala. Hindi man lang sweet si na daddy at mommy. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Daddy, tapos na kami ni mommy maligo. Habarin mo lahat bago ka pumasok sa banyo, ha? Ayaw ni mommy, may maruming damit sa loob ng banyo. Naiintindihan ko. Manyak! Huwag kang tumingin. Kaya kong ipaliwanag sa'yo. Lumabas ka. CJ. Hindi ko akalain na ganoon kaganda ang kanyang katawan. Wow, ang bango ng luto ni daddy. Siguradong matutuwa si mommy kapag kinain niya ito. Ang gago mong nasaan na siya? HMPH, ang gagaw na yon. Tumakas pagkatapos ng isang gabing kaligayahan. Iba ako. Ako ay isang responsableng mabuting lalaki. Sino ang hinahanap ninyo? Magandang araw po. Kami ang pamilya ni Sofia Cruz. Dito kami para maghatid ng baon para sa kanya. Si Sofia Cruz, ang bagong dati, may naghahatid pa ng pagkain sa kanya. Bawal pumasok. Bakit hindi kami pwedeng pumasok ni daddy? Sa Imperio Group namin, puro western food ang kinakain. Masyadong mabaho ang baon. Kaya bawal ipasok. Kailan pa nagkaroon ng ganyang patakaran ang Imperio Group? Ikaw na pulubi, paano mo malalaman? Umalis ka na nga. Mina, anong ginagawa mo? Sofia Cruz, ang pulubi mong asawa, ay nakakahiya. Kayo talagang pamilya, ay isang pamilya ng mga hampas lupa. Hindi ko iniisip na dahil wala kaming pera, ay mas mababa kami sa iba, at hindi rin namin nilabag ang anumang patakaran ng kumpanya. Humingi ka ng tawad sa pamilya ko ngayon din. Ikaw na baguhan na hindi pa nakakapasa. Sa internship, bakit ko kailangang humingi ng tawad? Ang hihingi ng tawad sa'yo, mangarap ka.
Ngayon wala na ang baon mo. Tingnan natin kung ano ang kakainin mo. Makipag-agawan ka na lang sa aso. Paano mo nagawang saktan ng babae ko? Wow, ang gwapo ni Daddy. Anong gagawin ng mabahong pulubi na yan? Bakit kayo nakatunganga pa? Dakpin ninyo siya. Pakawalan ninyo ang asawa ko. Ako na lang ang pupunta para makipagkita. Hindi ko akalain na ganoon niya ako ipagtatanggol. Kung makikipagkita, sige. Titignan ko kung anong klaseng pinuno ang nagpapahintulot sa kanyang mga empleyado na maging ganoon kayabang. Angelo, Huwag kang mag-alala. Bakit pa kayo nakatunganga? Tara, bilisan ninyo. Lahat ng ito, kailangan ninyong bigyang pansin. Naiintindihan ba? Presidente, Presidente, pakawalan ninyo muna. Ang ibig kong sabihin. Anong nangyari? Kailangan kong magulat sa presidente. Ha? Assistant Leo, kaya ko nang ayusin ang maliit na bagay na ito. Huwag na po kayong magulat, please. ang sales agent na nagbebenta ng bahay ay ang executive assistant pala ng kumpanya namin. Manager, Assistant Leo, si Sofia Cruz, kasama ang pulubi niyang asawa, ay nambubuli dito sa kumpanya, at binali pa niya ang braso ko, at na-dislocate. Ikaw ang naunang ng insulto sa amin, at ikaw din ang unang nanakit sa akin. Si Sofia Cruz, isang baguhan. Halatang kasama ang lalaki niya. Para ay bully si Mina, tanggalin agad. CJ. Assistant Leo, sa tingin mo ba makatarungan ang paghawak sa sitwasyon na ito? Gago. Tanggal ka na sa trabaho. At ikaw, sumama ka na rin sa pag-alis. Ito, bakit, Assistant Leo? Wala naman akong ginawang mali, bakit ninyo ako tatanggalin? Dahil sa pambubuli mo sa kasamahan mo at pagmamaliit sa iba. Dahil sa pagiging kasabwat mo sa kasamaan, hindi mo alam ang tama at mali. At sinisira mo ang reputasyon ng Imperio Group. Opo. Security, palabasin ninyo ang dalawang ito. Bilasan ninyo. Assistant Leo, nagkamali po ako. Sa totoo lang, napakagaling ng kakayahan ni Sofia sa pagpaplano. Hindi na siguro kailangan ng internship, di ba? Wala bang anumang ipapakita ang kumpanya? Ay, oo, meron. Bilang paghingi ng tawad ng kumpanya, si Sofia Cruz ay magiging regular na empleyado ng mas maaga. Sa tingin ninyo, ayos ba ito? Talaga po? Salamat, Assistant Leo. Walang anuman. Kung magpapasalamat po kayo, sa asawa nyo na lang. Halata namang mabuting lalaki siya. Magaling ang ginawa mo. Bibigyan kita ng dagdag sahot. Salamat po, Presidente. Salamat sa pag-aalaga mo kay Junjun ngayon. Mabuting bata siya. Walang taste ang ex-husband mo. Iniwan pa kayong mag-ina. Hindi ko siya ex-husband. Ang gago na yon, nakasama ko sa kama, tapos nawala na lang pag-isip. May ganoon pa lang. Gago na tumakas pagkatapos makipagtalik. Napakakadiri talaga. Huwag lang akong makakita kung sino siya. Kung hindi, bubugbugin ko siya sa tuwing makikita ko. Angelo Reyes, pinagmumura niya ang gago na iyon para sa akin. Nga pala, may iniwan sa akin ang gago na iyon. Anong bagay? Sasagutin ko lang ang tawag. Hayaan na, sa susunod ko na lang ipapakita sa kanya. Hello. Walang kwentang anak, galit ka pa rin sa akin. Hindi mo na nga ako tinatawag na tatay. May kailangan po ba kayo? Kasal ka na. Dapat mong iuwi ang asawa mo para makilala ng mga kamag-anak. Dapat mong iuwi si Sofia bukas. CJ. Ay, tingnan ninyo. Ito ang bagong dating na, binata ng pamilya Reyes. Bakit ganyan ang buhay niya? Parang isang may bahay.
Kaya pala mas gusto ni Don Alejandro Reyes na ibigay ang kumpanya sa ampon niyang anak kaysa sa sarili niyang anak. Daddy, ikaw ba ang sinasabi nila? Ako nga. Sa tingin mo rin ba na isang talunan si Daddy? Napakasarap magluto ni Daddy. Sa paningin ko, si Daddy ay Superman. Ang marangal na binata ng pamilya Reyes, naging yaya na lang. Wala man lang kahihiyan. Si Sofia Cruz, nakapag-asawa pala ng magaling na yaya. Sarili kong pinili ang asawa ko. Hindi ninyo kailangang magkomento. Ang kapatid kong ito, wala talagang silbi. Kahit sa ganitong bagay, kailangan pang ipagtanggol ng hipag ko. Nagsisinungaling ka, si Daddy ay Superman. Mas magaling pa siya kaysa sa presidente ng Impriyo Group. Bata lang yan. Isang walang kwentang tao. Paano mo ikukumpara sa kagalang-galang na presidente ng Impriyo Group, ang isang yan? Kung tutuusin, ang Impriyo Group ay malapit ng mamuhunan sa aking Syrup Company. Sa oras na yun, bawat segundo, 10-10 milyong piso ang papasok, pwede ko namang tulungan ng Reyes Corp. Napakagaling. Nag-aalala si Marco dahil wala siyang proyekto. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa Reyes Corporation. Sayang naman, may isang taong sinipa ang kayamanan at karangalan pero pinili pa ring magpakasal sa isang lalaking parang pulubi. Totoo naman. Ang sama ng naging desisyon niya. Ang taong tinutukoy, siguradong nagsisisi ng sobra. Pasensya na, wala akong pakialam. Sinasabi mong wala kang pakialam. Pero sa totoo lang, pinipilit mo lang. Lunukin ang sakit. Bahala kayo kung ano ang isipin niyo. Ako at ang asawa ko ay masaya ngayon. Masaya pa rin? Ang babaeng hindi marunong magpahalaga sa kasal. Walang lalaking gugustuhin, tanging pulubi lang ang gugustuhin siya. Linisin mo ang bibig mo. Napakagaling ni Sofia. Hindi kayo makapantay sa kalingkingan niya. Aba. Nagagalit na. Mukhang may ayaw. Natawagin siyang pulubi. Sino ba namang hindi sasang-ayon? Nakikita ang Reyes Corp na nasa rurok ng tagumpay pero siya mismo ay wala man lang nakuhang parte. Siguradong galit na galit siya sa likod ng mga ito. Kuya ka ni Angelo. Pababayaan mo lang ba ang ibang tao? Naapihin siya. Ganyan naman talaga siya. Kung may sinabi lang, ano naman yun? Mahal, umuwi na tayo. Ang kumain kasama ang grupong ito ng mga mapangmata sa kapwa ay nakakasuka. Syrup Company, tama. Sa tingin ko, ang Imperio Group, pagkatapos ng 3 segundo, ay puputulin ang kooperasyon sa inyong kumpanya. Nako, nagmamayabang ka lang, isang pulubi. Alam ang pinakamalaking Impriyo Group sa buong mundo. Katawa-tawa. Baka may hindi maniwala. Kaya dinala ko ang kontrata. Kapag napirmahan ko na ang kontratang ito, pati si Don Alejandro Reyes ay kailangan akong sundin. Tapos na. Ngayon, nakagalit siya ng malaking tao. Hindi ba yan ang executive assistant ng Impriyo Group? Executive Assistant, bakit po kayo narito? Para po ba pirmahan ng kontrata sa akin? Narito ako para kanselahin ang kooperasyon sa iyo. Oh, at saka, ang Syrup Company ay binili na ng Impriyo Group. Nalugi na. Ano? Hindi ito posible? Pwede mo nang buksan ang cellphone mo at tingnan. Ito, ang pera ko. Ay, may nahimitay. Bilisan nyo, tawagan ng ambulansya. Executive Assistant, sandali po. Ako po si Ricardo Valdez ng Reyes Corporation. Gusto ko po kayong makilala. Pasensya na po. Hindi po ako pinapayagan ng presidente na makipagkaibigan sa maliliit na kumpanya. Sino ba talaga yang si Angelo? Kilala niya ba ang presidente ng Impriyo Group? Angelo, paano mo nalaman nakakanselahin ng Imperio Group ang kontrata? Nagbiro lang ako, hindi ko inakala na talagang darating ang executive assistant. Siguro masyadong masama ang taong yon, kaya nalaman ng Imperio Group. May punto ka. Junjun, narinig mo ba? Sa hinaharap, dapat maging mabait kang... Paano nangyari ito? Walang kwentang anak, sumama ka sa akin sa loob.
Ilang araw ka na rin bumalik sa bansa. Ano ang plano mo? Tatay, ito po ba? 5 taon mo akong hindi pinansin. Ngayon bigla mo akong naalala. Sinisisi mo pa rin ako. Noon, sobrang galit lang talaga ako. Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay ko. Ikaw ang tunay kong anak. Kung hindi kita aalalahanan, sino pa ang aalalahanan ko? Kung may konsensya ka nga. Bakit sa pagkamatay ni mo wala ka man lang pakialam? Sinabi na ng forensic doctor na namatay sa sakit ang nanay mo. Paano pa ako mag-iimbestiga? Ilang beses ko nang ang nanay ko ay namatay sa hindi natural na paraan. Hindi ka lang naniniwala sa akin. Noong kritikal ang kalagayan ng nanay mo, naglalaro ka sa babae sa bar. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Tama ba yan? Sino ba talaga sa ating dalawa ang walang pakialam? Wala akong alaala tungkol doon. Kahit pa totoo yon. Biniktima lang ako. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Gumagawa ka pa ng dahilan na may amnesia ka. Hindi ka kailanman naniwala sa akin. Sofia, kung handa kang maghiwalay ngayon, kalilimutan ko ang nakaraan at pakakasalan kitang muli. Ang magpakasal sa iyo, magbibigay ba ng karangalan sa pamilya o aakyat sa langit? Naaalala ko. Wala namang trono ang pamilya Reyes na ipapamana, di ba? Sofia, si Angelo, isang pulubi. Mas magaling ako sa kanya sa lahat ng bag. Muli kitang paaalalahanan. Dapat tawagin mo akong tita ngayon. Mabait na pamangkin. Sofia, huwag kang maging walang utang na loob. Sinasabi ko sa iyo, magsisisi ka. Sa sobrang galit mo, ikaw ang magsisisi, di ba? Baka hindi mo pa alam, si Angelo, gabing namatay ang nanay niya, nagpapakasasa pa rin sa bisyo sa labas. Hindi mo siya kilala? Kailangan ko bang kilalanin ka? Isang taong nangidnap ng anak. May mukha ka pang pakasalan ako. Pero ang batang to, pabigat lang naman talaga yan. Pabigat lang din siya kung kasama mo. Tinutulungan lang kitang gamaan ang pasanin mo. Marco, minamaliit talaga kita. Ang makapagsalita ng ganyan, masamang tao ka talaga. Yan si Angelo, hindi rin naman siya mas magaling sa akin, di ba? Kung handa kang maghiwalay ngayon, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Mas magaling si Angelo sa iyo ng 1,000 beses, 10,000 beses, at tungkol sa sinabi, biniktima lang si Angelo. Hindi ganoon ang daddy ko. Hindi ko inakala. Ang huling naniwala sa akin ay 2 ibang tao. Mali talaga ang pagkakakilala nyo sa tao. Sinasabi ko sa iyo, may kalalagyan ka. Ang isang bayolenteng tulad mo ay hindi karapat-dapat sa mommy ko. Mas magaling ang daddy ko sa iyo. Batang to, naglakas loob kang insultuhan ako. Umuwi na tayo. Esan, Angelo, humanda ka. Presidente, ang branch manager, ay magre-report sa'yo ngayong gabi sa Moon Pavilion Club. Ewan, naintindihan ko. Mahal, nakalimutan kong may naiwan ako. Babalik muna ako sa lumang bahay. sige, bilisan mo at bumalik ka agad. CJ, Presidente, ang iyong custom-made na suit mula sa Europa ay nasa likod ng kotse. CJ, tara na. Opo. Hello, sir. May kailangan po ba kayo? Sofia, ngayong gabi, ikaw at ako ay pupunta sa Moon Pavilion Club para mag-report sa presidente ng Imprio Group. Ang presidente ay nasa VIP room 302. Sir, gabi na. Kailangan ko pang alagaan ang anak ko sa bahay. Bakit hindi na lang po? Kayo magpadala ng lalaking kasamahan. Pinapante kita rito dahil pinahahalagahan kita. Kung hindi ka pupunta, huwag ka nang bumalik pa. Kakaalis lang ni Angelo. Hindi ligtas si John mag-isa sa bahay. Siguro, isama ko na lang si John. Tara. John, kumuha si Mommy ng kwarto para dito ka lang at huwag kang magpagalagala. Pupunta si Mommy sa room 302 para magtrabaho. Babalikan kita agad, okay? Delikado para sa isang babae na mag-isa sa gabi. Poprotektahan ni Junjun si Mommy.
Ang bilis maglakad ni Mommy. Hindi ko na makita si Mommy. Saan galing ang batang kalye na yan? Sa ganitong high-end club. Ikaw na isang maliit na pulubi. Paano ka nakapasok dito? Hindi ako batang kalye. Sumama ako kay Mommy pagpasok dito. Ang ganitong high-end club ay tumatanggap lang ng mga bilyonaryo. Sino ba ang mommy mo? Hindi, ang mommy ko ay nandito rin para magtrabaho. Nandito lang siya. Sa tingin ko, isa siyang hostess. Isang babaeng umiinom kasama ang mga mayayaman. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang mommy ko. Aray, batang to. Tingnan mo kung hindi kita itapon palabas. Bitawan mo ako. Superman ang daddy ko. Hindi kanya palalampasin. Paparatingin mo siya? Sa tingin ko, wala kang ama, kawawang bata. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang daddy ko. Superman ang daddy ko. Magaling makipag-away ang daddy ko. John, Daddy, dali. Pumunta ka sa Moon Pavilion Club para iligtas ako. Binubuli ako ng masamang tao. buti na lang nandito rin ako sa club na ito. Kailangan kong hanapin si John. Nasaan ang presidente? Hindi ba't ang yabang mo kanina? Tumawag ka pa sa daddy mo. Sa tingin ko, nagsisinungaling ka lang. Tigil. Daddy. Siya ang nambuli sa akin. Dali, bugbugin mo siya. Ikaw pala ang daddy ng batang to. Huwag mong isipin na dahil may backup ka na, may magagawa ka. Kahit pa, dumating ng buong pamilya mo. Kaya ko pa rin kayong paalisin. CJ. Gusto mong paalisin ang buong pamilya ko. Kita mo, Superman ang daddy ko, di ba? Huwag kang magyabang. Hintayin mo lang, tatawag ako ng tao. May tao ba dyan? Anong nangyayari? Manager, nanggugulo ang mga taong ito sa club natin. Pwede mo bang tawagin ng security para paalisin sila? Walang hiya, ikaw ang dapat umalis. Anong ibig mong sabihin? Ginalit mo ang boss namin. Kahit ibenta mo pa ang buong pamilya mo ng 100 beses, hindi mo mababayaran ang isang sample mo sa anak niya. Pasensya na po, hindi ko kayo nakilala. Pakiusap po, maging mapagbigay kayo. Sana po ay palampasin nyo na ang pagkakamali ko. Patawarin nyo po ako. Manager, tanggalin mo siya. Narinig mo? Tanggal ka na. Dali, mag-impake ka na at umalis ka. Daddy, bakit mo naman tinanggal ang trabaho niya? Dahil Superman ang daddy, lahat ay kailangang sumunod sa daddy. Balang araw, gusto ko rin maging Superman tulad ni Daddy. John, bakit ka mag-isa rito? Nasaan ang mommy mo? Nag-o-overtime si Mommy. Daddy, dali, hanapin mo na si Mommy. May nakakadiring laro ng matatanda rito. Manager, bantayan mo muna ang bata. Hahanapin ko siya. Sir, Ganyan lang ang suot mo pagpunta sa club? may problema po ba? Habang hindi pa dumarating ang presidente, bilasan mo at magpalit ng damit. Sir, nandito ako para mag-report ng hindi para magbenta ng sarili ko. Kung gusto mong ma-promote, kailangan mong pagsilbihan ng maayos ang boss. Trabaho mo rin yan. Tinatanggihan ko ang ganyang paumanhin po, sir. Uwi na ako. Sofia, pinapante kita rito dahil pinahahalagahan kita. Huwag mong isipin na dahil regular ka na, ayos na ang lahat. Maraming gustong pumasok sa kumpanya. Kaya kung tanggalin ka ng basta-basta, Kailangan ko pa ang trabahong ito para buhayin sina Angelo at Junjun. Hindi ako pwedeng matanggal. CJ, magpapalit na ako ng damit. ganyan ang tama. Nasaan na siya? Hindi pwede. Papatingnan ko sa manager ang sisi. Ay, presidente, dumating ka na, dali, umupo ka. Tapusin muna ang report bago hanapin si Sofia. Matagal na kayong naghihintay. Simulan na ang report. Huwag kang magmadali, presidente, uminom ka muna. Ay, may iba pa akong gagawin. Huwag ka nang mag-abala. Simulan na ang report. Ay, naiintindihan ko.
Sa posisyon nyo, siguradong puno ang schedule nyo, pero huwag kang mag-alala, ang inihanda ko para sa'yo ay hindi masama kumpara sa iba, hehe. Anong inihanda mo? Nagpapalit ng damit ang empleyado, malalaman mo rin mamaya. May iba pa akong gagawin. Wala akong oras maghintay dito kasama ka. Ipagpaliban na lang ang report. Ay, sandali lang, Presidente, mabilis lang ito. Ito ay isang sorpresa na pinaghandaan namin ng aking empleyado para sa'yo. Ang bagal magpalit ng damit. Ay, dumating na. Ang inihandang sorpresa ay ang asawa ko pala. Presidente po, ito po ang aming branch. Ang aming pinakamagandang empleyado, si Sofia Cruz. Siyempre naman, hindi ba maganda ang mahal ko? Presidente, bakit po kayo nakasuot ng maskara? Espesyal ang aking pagkatao. Hindi dapat makita ng ordinaryong empleyado ang aking tunay na mukha. Ang daming arte ng mga mayayaman. Hehe, naiintindihan ko po, malaki ang inyong negosyo. Dapat po talagang mag-ingat, hindi dapat ibunyag ang inyong privacy. Sofia, bakit hindi ka pa lumalapit? Kakaiba. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Hindi mo ba narinig? Ang sinabi ng presidente kanina, nakatitig ka pa rin sa kanya. Hoy, kung hindi siya nakamaskara, hindi ka ba gustong lumapit at tingnan ang mukha niya? Paumanhin po. Ang matandang yan, ang lakas ng loob niyang maging ganyan kasungit sa mahal ko. Humanda ka mamaya. Bilasan mo, salinan mo ng alak ang presidente. Ako na lang ang gagawa. Ikaw siguro, ang nakatitig. Kaya nagalit ang presidente. Ngayong gabi, pagsilbihan mo ng maayos ang presidente para makabawi. Sir Liu, may asawa po ako. Paano niyo po ako papayagan? Nasamahan ng ibang lalaki. Ito ang presidente ng Impreo Group. May 2 bilyong pisong yaman. Ilang babae ang nangangarap sa lalaking ito. Ano po ang kinalaman niyan sa akin? Isa lang po ang asawa ko. Kaya pala, kasal na pala si Miss Sofia. Para maging ganyan katapat si Miss Sofia. Anong klaseng tao po ang asawa nyo? Ang asawa ko ay magaling humarap sa tao. Kayang magluto. Malumanay at matyaga sa mga bata. At laging iniisip ang kapakanan ko. Sa tingin ko, wala nang mas mabuting lalaki sa mundo kaysa sa kanya. Kaya pala, ganoon pala kataas ang tingin sa akin ni Sofia. Presidente, hindi niyo po alam. Ang asawa ni Sofia Cruz, isa lang yang palamunin. Umaasa lang siya kay Sofia sa lahat. Isa lang yang pulubi. Sir Liu, napakapamilyar nyo po sa pamilya ng inyong empleyado. Narinig ko lang po, kung ikukumpara sa presidente. Ang asawa ni Sofia Cruz ay walang binatbat. Nagsisinungaling ka. Hindi ganyan kasama ang asawa ko. Tulad ng sinasabi mo. Nakuha mo pang magdahilan? Sino sa kumpanya ang hindi nakakaalam na nagpakasal ka sa isang pulubi? Tama na. Sofia Cruz, tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa walang kwenta mong asawa, nagalit ang presidente. Bilasan mo, humingi ka ng tawad sa presidente. Sir Liu, ikaw ang dapat humingi ng tawad. Ha? Presidente, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ginagamit mo ang babaeng empleyado para suhulan ang nakatataas. Ang Imperio Group ay hindi pumapaya sa pananakot sa empleyado o sa pagbebenta ng katawan. Ipinapahayag kong tanggal ka na sa trabaho. Presidente, huwag ko. Lumayas ka ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka magtatagal sa Imperio Group. Salamat po, Presidente. Walang anuman. Ang pagkakaroon ng ganyang empleyado bilang leader ay kapabayaan ko. Ang presidente ay tunay na may malalim na pangunawa at katarungan. Presidente, kailangan ko pa pong hanapin ang anak ko, kaya aalis na po ako. CJ. Daddy, bakit ka po nakamaskara? Daddy. John, nagkamali ka ng pagkakakilala. Ito ang presidente namin, hindi ang tatay. Hindi po, kasi kanina lang. Ha, ito ang anak mo. Ang cute naman. Opo, presidente. Paumanhin po. Niyakap ko siya nang wala. Pahintulot nyo. Ayos lang po. Mahilig din po siguro ang presidente sa mga bata. Ano? Mahilig. Hindi halata na ganoon pala ang pagmamahal ng presidente sa mga bata. Daddy, ano po ang pinag-uusapan nyo ni Mommy? Mommy, bakit nyo po siya tinatawag na presidente? Si Daddy at Mommy ay naglalaro ng dress up. Huwag na huwag mong sasabihin kay Mom. Kung hindi, masisira ang laro. Naiintindihan na po ni Junjun. Ito po ay ang munting laro ni na Daddy at Mommy. Ang talino mo, Junjun. Ang matalik na interaksyon ng dalawang ito. Parang sina Angelo at Junjun. Ano po ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Ito po ay sikreto namin ni Daddy. At ni Tito. Hindi ko inakala na ganoon pala. Kayo katyaga sa mga bata, presidente. Siguradong magiging mabuti kayong ama sa hinaharap. Pinupuri na naman ako ni Sofia.
Salamat. John, gabi na. Magpaalam ka na kay Tito. Aalis na kami. Paalam po, Tito. Ano yan? Presidente, may bago po tayong balita. Sasali rin daw po si Marco Valdez sa bidding ng Imperio Group. Sasali rin siya. Tama po. Ang Reyes Corp ay agresibo ngayon. Desidido silang makuha ang proyekto. Ang Reyes Corp lang gusto ring makakuha ng bahagi sa Imperio Group. Bagamat hindi maihahambing ang Reyes Corp sa Imperio Group, may tuturing itong nangunguna sa ibang kumpanya. Sayang at napunta sa akin. Hindi ko siya hahayaang manalo sa bidding. Presidente, tuluyan na po ba nating wawasakin ang Reyes Corp ngayon? Siyempre. Noong bata pa, madalas akong sinisiraan ni Ricardo Valdez. Para sa mana ng Reyes Corp, hindi mabilang ang beses na pinagbintangan ako ng mag-ama. Si Sir Ricardo po ay ampot. Sa puso po ni Don Alejandro Reyes, sigurado pong umaasa pa rin siya na kayo ang magmamana ng Reyes Corp. Ang aking ama ay patas sa lahat, pero hindi ganoon ang iniisip ni Ricardo Valdez. Sa halip na hintayin siyang kumilos, mas mabuting tayo ang mauna, ipag-utos, lahat ng bid document ng Reyes Corp ay hindi dapat ipasa. Opo. Daddy, binyuli ka po ba? Si Daddy ay Superman, paano siya mabubuli? Pero malino kong narinig na sinabi mo na sinisiraan ka ni Tito Ricardo. Anong pang-aabuso? Wala. Nagkukwento lang si John. Si Daddy ay Superman. Ako lang ang may karapatang mang-api. Walang sinumang mang-aapi sa akin. Bakit ka malungkot? Ay, sasali ang kumpanya. Sa bidding na inorganisa ng group, hindi ako nasisiyahan sa aking proposal. Sasali rin pala si Sofia. Nasaan ang problema? Tingnan ko, tamang-tama para tulungan ang mahal ko na makuha ang proyekto. Marunong ka rin gumawa ng proposal. Ano nang mahirap doon? Nagmamayabang ka lang. Kung gayon, magpustahan tayo. Kung maisusulat ko, hahalikan mo ako. E paano kung hindi mo maisulat? Kung gayon, hahalikan kita. Hindi ba't ako ang sa kahit anong mangyari, gusto mo lang samantalahin ako. Sige, pustahan kung pustahan. Hindi naman kayang isulat ni Angelo yan. Lenan, paano mo nagawang makasulat ng ganoon kagandang proposal? Lenan, natutunan ko yan noong nag-aaral ako sa ibang bansa. Dahil ang Imperio Group ay ako ang nagtatag, kaya alam ko kung ano ang gusto nila. Alam ko na si Daddy ang pinakamagaling. Ang pamilya Reyes talaga hindi marunong kumilatis. Paano nila pinalayas ang isang henyo sa negosyo na tulad mo? Alam ko, sa mundong ito, ikaw lang at si John ang nagmamalasakit sa akin. Pero, hindi ba dapat tuparin mo na ang pangako mo kanina? Daddy, Mommy, kiss. Kiss. Tanggap ko ang pagkatalo. Halik lang naman, ano nang mahirap doon? Naghalikan na si Daddy at Mommy. Dito na lang po, bawal pumasok ang mga hindi kasali. CJ, huwag kang kabahan mamaya, mag-relax ka lang. Alam ko na. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Oy, Sofia. Sasali ka rin pala sa bidding? Kung makakasali ang Reyes Corp, bakit hindi ako? Bukod pa rito, branch ka ng Imperio Group. Sa kakayahan mo. Anong karapatan mong makipagkumpetensya sa Reyes Corp? Sasabihin ko na ito. Ikaw na walang kwenta, hindi ka makakapasa. Si Sofia ang magiging una. Ako ang walang kwenta, Angelo. Dapat mong linawin. Ikaw ang pinalayas sa ibang bansa na walang kwentang aso. Siya ang iyong tiyo, Marco. Ganyan ka ba makitungo sa mga nakatatanda? Karapat-dapat ba siyang maging nakatatanda ko? Wala si Lolo. Ako, si Marco. Hindi ako yuyuko sa isang basura na walang kapangyarihan at impluensya. Marco, hindi pa nagsisimula ang bidding. Ano nang ipinagmamalaki mo? Hindi mo ba tinatanong ang lakas ng Reyes Corp? Sige, gusto mong sumali. Sofia, kung gayon, sisiguraduhin kong maglalaho ka sa mundo. Lene, hindi yan sigurado. Marco, tingnan na lang natin. Sige. Mahal, huwag kang mag-alala. Ipaglalaban ko ito para sa... Kaya pala ganoon ka kasipag, Sofia. Para sa akin pala. Salamat, mahal. Sige, pumasok ka na.
Mangyaring umupo na po kayo. Magsisimula na po ang ating bidding conference. Ang bawat isa sa inyo rito ay mga nangunguna sa industriya. Hindi ka makakapantay sa kanila. Kung makakapantay man o hindi, malalaman lang natin pagkatapos ng kompetisyon. Pamangkin, mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mo. Ikaw, Ang mga proposal po ninyo ay naibigay na sa mga hurado. Ngayon po, inaanyayahan namin ang bidder na si Marco Valdez na umakyat sa entablado para magsalita. magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marco Valdez, General Manager ng Reyes Corporation. Ito po ang aking proposal. Ito pala ang Reyes Corp, na pinabibigyan ng espesyal na atensyon ng presidente. Ang proposal ay hindi lang walang dati, napakamahal pa ng presyo. Napakasama talaga. Proposal ito ng Reyes Corp. Paano mo nagawang sabihin yan? Wala akong pakialam. Kung Reyes Corp o Santos Corp yan. Sa Impreo Group, lahat ay yumuyuko. Kung hindi maganda, hindi maganda. Susunod na. Ang proposal ng Reyes Corp ay tinanggihan. Tingnan ko lang kung paano ka mapapahiya, Sofia Cruz. Pakitingnan po ninyo. Ito po ang aking proposal. Ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganoon kagandang proposal. Ito ay hindi hamak na mas mataas kaysa sa mga proposal ng ibang kumpanya. Mukhang si Binibining Sofia na ang mananalo ngayong taon. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Ang proposal ng isang babaeng puno ng kasinungalingan ay hindi katanggap-tanggap. Ang proposal ng isang babaeng puno ng kasinungalingan ay hindi katanggap-tanggap. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi kaya naiinggit ka lang dahil hindi ka nanalo, naiinggit ka lang sa kanya? Inggit, nakakatawa. Paano ako maiinggit sa isang ordinaryong tao na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo? Ha, paano nakasali sa bidding ang ganyang tao? Ano? Hindi nakatapos ng kolehiyo. Natalo ako sa isang tao, ganoong kababa ang pinag-aralan. Wala naman sigurong anomalya sa bidding na ito, di ba? May tao ba dyan? Ano ang pinag-aralan ni Sofia Cruz? Ipa-check ninyo. Ulat po, mga hurado, ayon sa records. Si Binibining Sofia Cruz ay huminto sa pag-aaral noong first year college. Oh, ito. Huminto sa first year college. Anong nangyari rito? Isang taong hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Anong kakayahan niya? Hinihiling kong bawiin ang kanyang proposal. Bawiin, bawiin, bawiin. Bawiin. Hindi ninyo maaaring baliwalain ang aking kakayahan dahil lang sa aking pinag-aralan. Araw-araw akong nagpupuyat hanggang madaling araw para pag-aralan ang proposal. Ang kalidad ng aking proposal ay nakikita ng lahat. Kung ganoon ka kasipag, bakit ka huminto sa pag-aaral noon? Dahil ba sa napakababa ng iyong grado, kaya ka pinatalsik? Huminto ako sa pag-aaral noon dahil nabuntis ako. Walang kinalaman yon sa kakayahan ko. Si Sofia Cruz, bata pa lang, nabuntis na ng hindi kasal. Mahirap paniwalaan na ang isang babae, may magulong personal na buhay, ay magsisikap sa tamang paraan. Marami na akong nakitang ganyang babae. Hindi ako maniniwala na natalo ako sa isang babaeng hindi man lang nakatapos ng pag-aaral. Ito ay bidding conference, hindi examination. Ang tinitingnan namin ay ang proposal, hindi ang pinag-aralan. Kung gayon, paano kung sabihin kong nandaya ang proposal ni Sofia Cruz? Kaya ba kinopia lang ang bid proposal ni Sofia? Nagsisinungaling ka. Ako mismo ang sumulat ng bid proposal na ito. Ang pagsasabi niyan ay may kakibat na legal na responsibilidad. Kung walang matibay na ebidensya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang mga numero sa bid proposal ni Sofia at ang internal na aprobadong presyo ng Impreo Group ay eksaktong kapareho. Siguradong may kasabwat siya mula sa loob bago pa man ang bidding. Sabi ko na nga ba, hindi ganoon kadali, talagang nandaya siya. Talagang ang mga magagandang babae ay may paraan. Siguradong inakit niya ang mga internal na tauhan. Ito ang presyong nakuha mula sa aking mga kalkulasyon. Huwag kang magbintang ng walang batayan. May punto ang sinabi ni Binibining Sofia. Kailangang imbestigahan ang bagay na ito. Hindi na kailangang imbestigahan. Magulo ang kanyang pribadong buhay. Siguradong inakit niya ang isang lalaki para sulatan siya ng bid proposal. Ang bid proposal ko ay si Angelo Reyes lang ang nakakita. Paano magkakaroon ng koneksyon? Si Angelo Reyes sa Impreo Group. Ang bid proposal ko ay asawa ko lang ang nakakita. Pero isa lang siyang house husband. Imposibleng maintindihan niya ang mga ito. Ginagamit mo pa ang asawa mo para magtago. Wala nang lumalabas na totoo sa bibig mo. Judge, kung hindi mo kakanselahin ang kanyang resulta, may sapat akong dahilan para maniwala na may relasyon kayo ni Sofia Cruz. Ikaw, ako ay marangal. Kanselahin ang resulta. Kanselahin. Kanselahin, kanselahin, kanselahin. Hindi niyo lang matanggap na ang isang taong hindi kasing taas ng pinag-aralan ninyo, isang mahinang babae, kaysa sa inyo ay mas magaling.
Anong internal na tauhan? Pribadong buhay? Ito ay isang akusasyon lang na ipinapataw sa akin. Naglakas loob na apihin ang mahal ko. Assistant Leo, mag-isip ka agad ng paraan. Sige po, Sophia Cruz, tinamaan ka ba, ano? Nabunyag ang pandaraya sa bid proposal, kaya ka nagagalit sa kahihiyan. Ulitin ko, hindi ako nandaya. Ang bid proposal na ito, bawat salita ay, ako ang nag-type. Tingnan mo, may naniniwala ba sa sinasabi mo? Ikaw na hindi nakatapos ng kolehiyo, nabuntis ng walang asawa, hindi mo nga mapalitan ng diaper ng bata, paano ka pa magkakaroon ng oras para pag-aralan ng bid proposal? Inaatake mo ako dito. Ikaw mismo ay hindi makakakuha ng kooperasyon mula sa Imperio Group. Hindi ako urong dahil lang sa mga pagdududan. Tama na, huwag ka nang magpanggap na may inspiring persona dito. Ikaw na isang plagiarist, anong karapatan mong tumayo dito at makipagbid sa amin? Umalis ka, umalis ka. Kung isang tao lang ang nagsasabing umalis ka, problema niya yun. Pero kung isang grupo ang nagsasabing umalis ka, hindi ba dapat mag-isip-isip ka? Huwag na kayong mag-away. Dumating na ang presidente ng Imperio Group. Nako, ang nagmamay-ari ng yaman ng buong mundo, ang presidente ng Imperio Group, pupunta sa ating maliit na venue. Maswerte tayong makita ang presidente ng Imperio sa buhay na ito. Hindi na sayang ang pagpunta natin ngayon. Bakit mahilig magsuot ng maskara ang presidente? Presidente, hindi ko inakala na personal kang dadalo sa bidding. Tamang-tama po ang dating ninyo. Itong si Sophia Cruz ay nandaya po sa bid proposal. Sana po ay ipagbawal ninyo ang kanyang karapatang lumahok at bigyan po ng hustisya ang lahat. Tama, sana ay bigyan kami ng hustisya ng presidente. Nagsisinungaling sila. Hindi ako nandaya. Sa harap ng presidente, hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo? May oras ka pa para umiyak mamaya. Paano ninyo nalaman na nandaya siya sa bid proposal? Bakit ang boses ng presidente ng Imperyo ay parang boses ng asawa ko? Hindi nga siya nakatapos ng kolehiyo. Imposibleng makasulat siya ng ganoong kagandang bid proposal. Bukod pa rito, ang datos sa kanyang bid proposal ay may matinding pagkakapareho sa Imperio Group. Presidente, ang bid proposal ko ay walang kinalaman sa aking personal na buhay. Kaya, dahil lang sa ilang, walang basihang dahilan, sinasabi ninyong nandaya siya. Presidente, paano ito magiging walang basang dahilan? Ito ay konkretong ebidensya. Ilang numero lang yan. Kahit sino na nagbigay ng kaunting pansin sa Imperio Group ay kayang kalkulahin yan. Tungkol naman sa edukasyon. Naaalala ko, ang pinaglalabanan natin ay ang bid proposal. Hindi ang completion certificate. Pero siya, Huwag ka nang magpero. Kung pinaghihinalaan mong nandaya ang iba, pero wala kang maibigay na ebidensya para sa patas na laban, ipagpatuloy ang kompetisyon. Gusto kong makita kung sino ang mas may kakayahan. Presidente, paano po ang gusto ninyong paraan ng kompetisyon? Magbibigay ako ng problema sa mismong lugar. Ang mga kalahok ay susulat ng bid proposal dito mismo. Pagbobotohan kung sino ang mananalo sa bid. Pagbobotohan kung sino ang mananalo sa bid. Pero ang isang bid proposal, kasama ang oras ng paghahanda, ay aabuti ng hindi bababa sa 3 buwan. Bibigyan ko lang kayo ng kalahating oras. Kung sasali kayo o hindi. Kayo ang magdesisyon. Kalahating oras. Paano makakagawa ng bid proposal sa ganoong oras? Uurong ako sa kompetisyon. Walang sino man ang magtatagumpay. Uurong din ako. Binibining Sofia, ikaw. Sasali ako. Kailangan kong ipaalam sa lahat na ako mismo ang sumulat ng bid proposal. Hindi ka talaga maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang pabaong. Gusto kong makita kung anong klaseng bagay ang maisusulat mo mamaya. Kung hindi mo kaya, huwag mong sabihin hindi rin kaya ng iba. Huwag mong gamitin ang sarili mong kakayahan para husgahan ang iba. Sino ang sinasabi mong hindi kaya? Subukan mong ulitin. Dahil ganoon ka katapang, Sir Marco, ipakita mo na lang yan sa kompetisyon. Laban kong laban. Sophia Cruz, ipapakita ko sa iyo mamaya. Ang mga kalahok, pamwesto na. Opisyal nang magsisimula ang kompetisyon. Hindi pwedeng manalo si Sophia Cruz. Kung sakaling manalo ulit ang bid proposal niya, siguradong babalatan ako ni Tat. Iinom lang ako ng tubig. Ang yakap ng presidente, bakit parang ganito kapamilyar? Binibining Sofia, ayos lang po ba kayo? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, Sophia Cruz. May asawa ka na. Ayos lang po. Salamat po, presidente. Binibining Sofia, talagang wala kang hiya. Naglakas loob ka pang akitin ng presidente, hindi ka talaga nagbabago.
Idilat mo ang mga mata at tingnan mo ng mabuti, okay? Ikaw ang muntik nang makabuhos sa akin kanina. Tinulungan lang ako ng presidente. Hindi pa siguro alam ng presidente. Nakasal ka na, ano? Paano mo naisip na makipagrelasyon sa mayaman? Pati ang pulubi mong asawa, ay isasama mo pa? Ikaw, Sir Marco, kung nagkamali ka, mag-sorry ka muna. Hindi yung binuhusan mo na ng kape, sisisihin mo pa. Oo. Dahil nagsalita na ang presidente, sige, magsusorry ako ng pili. Binibining Sofia, pasensya na po. Oh, kanina, hindi matatag ang kamay ko. Natapon ng kape. Nagulat ka ba? Marco, sinadya mo yan. Isang tasa lang naman ng kape yun. Hindi ka naman siguro nasaktan, di ba? Ikaw, huwag kang maging walang utang na loob. Naku, Salamat. Ang computer ko. Anong nangyari? Ayos pa yan kanina, dahil siguro sa kape na yan. Marco, kasalanan mo to. HMPH. Ako nga, ano ngayon, nasira ang computer mo. Bakit hindi ka nalang mag-withdraw sa kompetisyon? Katatapos ko lang isulat ang bid, hindi ako aatras. E di ayusin mo yung computer mo. Sa tingin ko, wala kang kakayahan. Mukhang, ako lang ang mananalo sa bidding. Marco, ito ba ang estilo ng Reyes Corp? Gumagamit ng hindi patas na paraan para makipagkompetensya. Bahala ka kung ano ang isipin mo. Pero, presidente at mga hurado, tingnan nyo na lang po ang bid ko. sa tingin mo ba, bulag ang mga mata? Presidente, ano po ang gagawin nyo? Presidente, ano po ang gagawin nyo? Ako ay naniniwala sa pagiging patas. Sinadya mong siray ang computer ni Sofia. Kaya, syempre, kamay mo ang ipambabayad mo. Tao ako ng Reyes Corporation. Kahit Empleo Group ka, ay hindi ka maaaring umasta na parang ikaw ang batas. Tanggapin mo ang parusa. O mananalo si Sofia. Pumili ka. Kailangan kong makuha ang kontrata ng Empleo Group. Sirang-sira na ang computer ni Sofia. Kailangan ko lang magtiis. Sige. Paano mo nagawa yan sa kanya? Kamay mo ang ginamit mo sa pagbuhos. Kung gayon, kung mangahas kang galawin ang mahal ko, ang pagpapilay sa'yo ay maliit na parusa pa. Dinubuli mo ang mahihina. Iniinsulto ang mga babae. Ang parusang ito ay patas at makatarungan. Para lang sa isang hamak na tao. Hindi mo naman siguro kailangan gawin to, di ba? Palaging ipinagtatanggol ako ni Presidente. Hindi pwedeng lumaki ang gulo dahil sa akin. Presidente, hindi po siya karapat-dapat na pagkaabalahan. Tanggap ko na ang pagkatalo sa bid. Salamat po sa tulong niyo ngayon. Pinaghirapan mo ang bid para patunayan ang sarili mo. Paano ka susuko ng ganoon kadali? Pero hindi na bumubukas ang computer. Siguro nasira na talaga. HMPH, mukhang. Reyes Corp lang ang pinakaangkop. Sa tingin ko, hindi. Hindi sira ang computer. Talaga? Kaya kong ayusin yan. Tapos na. Nandoon pa rin ang nilalaman ng bid ko. Salamat po, Presidente. Walang anuman. Pakitingnan po ang malaking screen. Nagkamali nga kami kanina. Talagang mataas ang kalidad ng bid ni Sofia. Higit pa doon, talagang malayo ang lamang niya sa iba. Inaanunsyo ko na ang nanalo sa bidding ay si Sofia Cruz. Kahit yung simpleng bagay na yan, hindi mo magawa ng maayos. Mas gugustuhin ko pang mag-alaga ng aso kaysa sayo. Tatay, paano ko naman iisipin na ang presidente ng Empleo Group ay tutulungan ng babaeng yun na si Sofia kung hindi tinulungan ng presidente na ayusin ang computer niya? Kami sana ang nanalo sa bidding na to. Sinabi ko ng bobo ka, wala ka talagang utak. Nagmamarunong ka pa sa harap ng presidente, mananalo ang Reyes Corp. Asa ka pa? Hi. Presidente, magandang araw po. Ako po ang tatay ng walang kwentang anak na to. Hindi po alam ni Marco ang ginagawa niya kanina. Marami po siyang nagawang kasalanan. Patawarin niyo po sana siya.
Ricardo, hindi mo siguro naisip na ang taong niluluhuran mo ngayon ay ang kapatid na palagi mong minamaliit, di ba? Ngayon lang ako nakakita ng taong kailangan pa ng tatay para humingi ng tawad. Ang anak mo, talagang walang kwenta. Opo, walang kwenta po siya. Marco, hindi ka pa ba lalapit para humingi ng tawad, tatay? Ako ang binugbog. Kung binugbog ka ng presidente, natural lang na may dahilan siya. Ang nangyari ngayon, kasalanan mo yan. Ang anak mo, bobo at walang utak sa mga ginagawa niya. Hindi niya kayang pamahalaan ng maayos ang kumpanya. Sa tingin ko, si Ricardo, mas mabuti pang magsanay ka ng isa pang tagapagmana. Ikaw. Tama ang sinabi ng presidente. Marumi po ang sapatos nyo. Tutulungan ko po kayong pang-asan. Presidente, mag-ingat po kayo. Sana magkaroon kami ng pagkakataong makipagtulungan sa Imperio Group. Bihira lang mapahiya. Ang kuya niyang yun, sasabihin ko to sa kanya. Anong nangyari? Sira. Hindi ako nagkamali ng dinig, di ba? Bakit pareho ang ringtone ng presidente at ni Angelo? Hindi niya sinasagot ang tawag. Mas mabuti pang sabihin ko na lang sa kanya ng personal pag-uwi ko. Halos mabunyag na. Hindi ko inakala na hindi pala siya pinansin. Ay hindi man lang siya pinansin. Tapos, si Ricardo ay sumubsob pa sa sahig. Mukhang sina Ricardo at Marco, ang ugali nilang mapagmataas sa mahina at mapagkumbaba sa malakas, ay hindi na magbabago. Hindi mo alam kung gaano kagaling ng presidente ng Imperio Group ngayon. Paano? Ngayon, ng questioning, ang bid ko na peke, siya ang tumayo at ipinagtanggol ako. Siya rin ang nag-ayos ng computer ko at nag-recover ng bid. Kung hindi ako mananalo sa bid. Sa puso ko, isa siyang bayani. Hindi ko inakala na ganoon pala kataas ang tingin sa akin ni Sofia. Hindi ka naman siguro nagkagusto sa lalaking tulad ng presidente ng Imperio Group, di ba? Ang lalaking tulad niya, sino ba ang hindi magkakagusto? Siya ang pangarap ng milyon-milyong dalaga. Ay, alam ko na, ang isang house husband na tulad ko ay iwan mo rin sa huli. Ang daming isinakripisyo ni Angelo para sa pamilyang paano ko siya sasaktan? Paano naman, ikaw ang asawa ko magpakailanman? Pwede ba? Matagal ko nang sinabi, sa pagpapakasal sa paninindigan kita. Bilisan mo, sagutin mo ang telepon. Hello, Presidente, may balita na po tungkol sa nangyari noon. mahal, magpapalit lang ako ng damit. May lakad lang ako. CJ, Presidente, may balita na po tungkol sa nangyari noon. Sabihin mo na, Inimbestigahan ko po ang nangyari noon. Sa medical records po ng ospital, natuklasan ko na bago po pumanaw ang ina nyo, iniksyonan siya ng ibang gamot. matagal ko nang pinaghihinalaan na ang aking ina ay hindi natural ang pagkam... Tama po, ang ina nyo po sana ay may iligtas pa. Dahil lang po, sa pag-iniksyon sa kanya ng ibang gamot, kaya siya nagkasakit ng malubha at Sino ang gumawa nito? Ang kuya mo po, si Ricardo Valdez. Matagal ko nang pinaghihinalaan siya. Pero wala akong makitang ebidensya. Sa totoo lang po, noon, ang pagpapainom sa inyo ng gamot, ay pinlano rin ni na Ricardo at Marco na mag-ama. Ang layunin po nila ay ipahamak ang ginang. Para magalit si Don Alejandro at mawalan po kayo ng karapatan sa mana. Sayang lang. Nandito na ako ulit. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Pero po, hindi pa po nakahanap ang singsing. Ang singsing na yon ay nasa babae siguro noong gabing yon. Nahanap mo na ba kung sino ang babae noong gabing yon? Presidente, iniimbestigahan ko pa po. Bilisan mo. Kailangan kong mabawi agad ang mga bagay na pag-aari ng aking ina. Opo. Presidente, gusto niyo po bang magsumbong muna sa pulis para mahuli ang mag-amang Valdez? Masyadong madali para sa kanila ang magsumbong sa pulis. Gusto kong sila mismo ang mawalan ng Reyes Corporation. Para makapaghiganti ako para sa aking ina. Presidente, ano po ang susunod na gagawin? Oy, Assistant Leo, nandito ka para sa business meeting sa club. Hindi naman po business meeting. Ito po ay utos ng presidente. Pinapanta po ako dito para maghanap ng bagong proyekto, mga kumpanyang pwedeng makipag-partner. Kung si Assistant Leo ang pinapanta, hindi nga ito maliit na proyekto. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para mapahanga si tatay.
Assistant Leo, ano bang proyekto yan? May pag-asa ba ang Reyes Corp na makasali? Ito po kasi. Sa totoo lang po, ito ay bagong larangan na binuksan ng Impreo Group. Ang kita po ay umaabot sa 500%. 500%. Tama po, ito po ang magiging pangunahing proyekto ng Impreo Group sa mga susunod na taon. Assistant Leo, pakiusap. Kailangan talagang makasali ang Reyes Corp. Ang Reyes Corp naman po ay kilalang kumpanya. Hindi ko po yan makakalimutan. Hahaha. Assistant Leo, kung ganoon ang sinabi mo, ibig sabihin, pumayag ka na. Ginoong Marco, umuwi na po kayo at hintayin ang balita. Ingat po. Sa lakas ng Reyes Corp, tiyak na pipiliin kami ng Impreo Group para makipag-partner. Sofia Cruz, dahil ayaw mong magpakasal sa akin, kailangan kong makita na magsisi ka. Angelo. Marco, anong ginagawa mo dito sa gabi? Sofia Cruz, yayaman ako, hahaha, nakasama ko ang Impreo Group. Malapit na akong umangat. Kung makikipagdiborsyo ka ngayon, may oras ka pa. Maaari kong pag-isipan na gawin kang aking kabit. Kung may sakit ka, magpa-ospital ka. Anong ingay ang ginagawa mo sa gabi? Walang utang na loob na babae. Ngayon, tatapusin na kita. Ah. May lakas ng loob kang galawin ang babae ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Mami, okay ka lang po ba? Okay lang si mommy. May lakas ng loob kang saktan ako? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Alam mo ba kung sino ako? Ipapaalam ko sa'yo kung sino ako ngayon, Dick. Mahal, madugong eksena to. Huwag mong ipatingin sa bata. Talagang hindi ka nagbabago. May lakas ng loob kang pumunta sa bahay ko para guluhin ang asawa ko. Sa ugali mong yan, ang Reyes Corp ay balang araw masisira sa kamay niyong mag-ama. Angelo Reyes, may lakas ng loob kang saktan ako, pamangkin mo ako. Alam mong pamangkin kita, pero hindi mo ako tinatawag na tito. Kapag nalaman ko uli na ginugulo mo ang pamilya ko, sa bawat pagkakataong makita kita, sasaktan kita. Sana walang mangyaring masama kay Angelo. Mami, huwag kang mag-alala. Si Daddy ay Superman. Tiyak na palalayasin niya ang masasamang tao. Hindi pwede. Kailangan kong tingnan. Ang galing mo, mahal. Ang galing mo, Daddy. Pero, paano natin ito haharapin? Hindi naman pwedeng manatili siya dito. Itapon sa basurahan. Ang basura ay dapat nasa basurahan. Magandang ideya. Daddy, Mami, tutulungan ko po kayo. Engan. Daddy, Mami, uwi na tayo. Tara. Ang baho, ang baho. Ang baho, bakit natutulog yan sa basurahan? Ay, Diyos ko. Hindi kaya baliw yan. Siguro galing yan sa mental hospital. Tumakas. Bilasin mo, punan mo ng litrato. I-post sa social media. Tanungin natin. Huwag kayong kumuha ng litrato. Umalis kayo. Tara na. Tara na. Marco, kahit hindi kayo nagpakasal ni Sofia, sa puso ko, ikaw ang tunay kong manugang. Ngayong gabi, sa family dinner ng mga Cruz, gusto kitang imbitahan, hindi ko lang alam kung libre ka. May lakas ng loob si Angelo Reyes na saktan ako, kailangan kong ipahiya siya, sa family dinner. Gagawin ko siyang mas kawawa pa, kaysa sa pagtapon sa basurahan. Tito, huwag po kayong mag-alala, tiyak na darating po ako sa tamang oras. Kung gayon, ipinagkakatiwala ko na po ang proyektong ito kay Sir Leo. Masarap ang lasa. Salamat po sa pag-aasikaso. Hindi ba yan ang pulubing asawa ni Sofia Cruz? Walang kwenta talaga. Isang malaking lalaki, araw-araw nasa bahay, nag-aalaga ng bata, isang house husband. Hindi ba sinabi ko na ikaw lang ang bumalik? Bakit may kasama ka pang dalawang pabigat? Tatay, si Angelo po ang asawa ko. Si Junjun po ang anak ko. Paano ko po sila iiwanan? Para mag-isa lang akong dumalo sa handaan. Sige na, may mahalagang bisita tayo ngayon. Huwag na tayong magsayang ng oras. Halika, batiin mo sila. Marco.
Hi, Sir Marco. Dahil sa'yo kaya siya dumalo sa family dinner. Hindi ka pa ba magpapasalamat sa kanya, Sofia? Tatay, kasal na po ako. May asawa na po ako ngayon. Bakit niyo po inimbita si Mark? Ano po ang gusto ninyong mangyari? Sofia, maraming gustong imbitahin si Sir Marco, pero hindi nila magawa. Tama, kung hindi ka lang sana nagbulag-bulagan noon at nakipagrelasyon sa isang pulub, ang pamilya namin, matagal na sanang naging kaanak kay Sir Marco. Si Angelo Reyes ang aking legal na asawa. Hindi siya ang pulubing sinasabi mo. Kung gusto mo si Marco, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Ha? Ikaw na bata ka. Paano ka makipag-usap sa matatanda? Maaga namatay ang nanay mo. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Hindi mo ba nakikita ang walang kwenta mong asawa? Walang pera, walang kapangyarihan. Sa pamilya Reyes, mas masahol pa siya sa aso. Paano siya makukumpara kay Sir Marco? Napakagwap at napakayaman niya. Sa totoo lang, hindi ko pa rin nakakalimutan si Sofia. Hindi ko lang inakala na ganoon din pala ang tingin sa akin ng mga magulang mo. Ay, nak. May gusto rin pala si Sir Marco. Sa tingin ko, mas mabuti pa, nahiwalayan mo na agad si Angelo Reyes at makipagbalikan kay Sir Marco. Ha? Sofia, narinig mo ba? Bilasan mo at mag-alay ng inumin kay Sir Marco. Napakagandang pagkakataon nito para magkabalikan kayo. Oo nga, haha. Sir Marco. Hindi ako mag-aalay. Ito ang espesyal na takor na nakuha ko sa auction. Nagkakahalaga ito ng 100 milyong piso para po sa inyo, tito. Ha? Ay ay ay, 100 milyong piso. Diyos ko, hindi ko inakala na ganoon kay aman si Sir Marco. Sofia Cruz. Ano pa ba ang arte-arte? Ang inuming ito, iinom ka man o hindi, iinom ka pa rin. Inumin mo yan. Hindi ako mag-aalay. Anong gagawin mo? Alisin mo yan. Hindi ako mag-aalay. Bitawan mo. Ikaw na lalaking walang silbi. Sa pamilya namin, wala kang karapatang magsalita. Ikaw, bilisan mo at dalhin si Junjun. Lumayas kayo rito. Huwag kayong maging sagabal dito. Hindi ko inakala na ang isang espesyal na takure ay makakakuha ng pabor sa pamilya Cruz. Nagkataon lang, ang dala kong regalo ngayon ay isa ring espesyal na takure. Ay, Ay, magkapareho ang dalawang takor. Anong nangyayari rito? halatang may isa dyan na peke. Ang takor kong ito ay gawa ng hari ng mga takor, si Maestro Jose. Angelo, nagdala ka ng bagay mula sa 2 peso store para ibigay sa ama ni Sofia. Anong ibig mong sabihin dyan? Ha ha ha, pulubi ka. Alam mo ba yan? Wala kang kakayahang bumili ng espesyal na takor. Sa tingin ko, ang sirang takor mo ay peke. HMPH, sa napakahalagang family dinner na ito, naglakas loob kang magdala ng pekeng takor para manloko ng tao. Napakasama mo, lumayas ka rito. Ang akin ay totoo. Ang kanya ang peke. Napakatawa. Ano ba ang hindi kayang bilhin ni Sir Marco? Kailangan pa ba niyang magdala ng peke para manloko? Siguradong natatakot siyang iwanan siya ni Sofia Cruz, kaya nagdala siya ng peke para manloko. Hindi niya inakala na ang totoo ay nasa kamay ni Sir Marco. Isang grupo ng mga tanga na walang alam sa halaga. Hoy, ikaw. Hindi lang peke ang dala mong takor. Nang-iinsulto ka pa ng iba rito. Ikaw, lumayas ka rito. Lumabas ka. Ang takor ni Daddy ang totoo. Hindi nagsisinungaling si Daddy. Hoy, ikaw na bata ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Paano ninyo abusuhin ang aking pamilya? Totoo man o peke? Malalaman agad kapag pinatingnan kay Maestro Jose. Nag-iilusyon ka talaga. Una, nagdala ka ng pekeng takor para manloko. Ngayon naman, idadamay mo pa si Maestro Jose, Sofia Cruz. Ang asawa mo, talagang, baliw na ang utak. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Maestro Jose ay naglilingkod lamang sa mga pinakamayayamang tao sa mundo? 2 taon na ang nakalipas. Pumirma si Maestro Jose sa Imperio Group. Ngayon, naglilingkod lamang siya sa presidente ng Imperio Group. Kaya kong imbitahin siya. Ikaw lang? Hahaha. Kung kaya mo siyang imbitahin, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Mas mabuti pang tandaan mo ang sinabi mo. Huwag kang magbago ng isip mamaya. Kung hindi mo siya kayang imbitahin, hiwalayan mo agad si Sofia Cruz. Hindi pwede. Angelo Reyes, huwag kang magulo. Paano natin maimbitahan si Maestro Jose? Huwag kang mag-alala. May sarili akong paraan. Usapan ng mga lalaki, huwag makialam ang mga babae. Sofia Cruz, sa tingin ko, mas mabuti pang umuwi ka na, mag-ayos ng gamit, at sumama sa akin. Mas mabuti pang pag-isipan mo kung paano ka luluhod at hihingi ng tawad mamaya. Haha. Sa loob ng 1 minuto, papupuntahin ko si Maestro Jose sa bahay ng mga Cruz. 1 minuto? Kahit magpaputok ng rocket, hindi aabot sa 1 minuto, di ba? May 30 segundo pa. Tingnan natin kung paano mo ito tatapusin mamaya.
20, 19, 18, Angelo, darating ba talaga si Maestro Jose? 5. Diyos ko, dumating na si Maestro Jose. Talaga si Maestro Jose. Nako, dumating na si Maestro Jose. Hahaha, Maestro Jose, bakit po kayo narito? May nag-imbita sa akin, kaya natural lang na dumating ako. Haha, si Angelo ba talaga? Ang nag-imbita sa kanya? Sino ba talaga ang batang yan? Maestro Jose, pakisuri po ang dalawang takure na ito. Alin po ba talaga ang totoo? Pareho nga ang pagkakagawa. Walang makitang pagkakaiba. Isang pekeng takorya na binili sa libu-libong piso, kaya syempre hindi mo makikita ang pagkakaiba. Pero, ang mga takor na gawa ko, kapag napuno ng tubig, may lalabas na bulaklak ng plum sa ilalim. Ito ay para maiwasan ang panggagaya sa aking mga gawa. Kumuha ng tubig. Ngayon, sisirain ko, si Angelo Reyes. Mula ngayon, hinding-hindi na siya makakatapak sa bahay ng mga Cruz. Halika, ikaw po. Ha ha ha. Ay, ano yan? Oh yeah, Daddy what? Nasaan si Marco? Gusto mo akong lumuhad? At humingi ng tawad? Managinip ka, HMPH. Maestro Jose, sigurado po ba kayo nagawa niyo ang takor na ito? Hindi ko ba makikilala ang sarili kong gawa? Pero, ang takor na ito ay matagal, ng koleksyon ng presidente ng Imperio Group. Bakit ito narito ngayon? Angelo Reyes, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka may takure na nagkakahalaga ng 100 milyong piso? Angelo Reyes, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka may takure na nagkakahalaga ng 100 milyong piso? Mahal, huwag kang magalit. Sasabihin ko sa'yo pag uwi natin. Tatay, kung kukunin mo ang takure na ito, hindi mo na ako pipilitin makipaghiwalay kay Angelo Reyes. Ang takor na ito, siguro'y nakuha lang ng pulubi, na yan sa swerte. Hindi masama kung kukunin ko ang 100 milyong piso. Sige, hindi na ako makikialam sa inyo pagkatapos nito. Angelo Reyes, mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal, ang totoo, peke ang takure na yon. Fake? Tama, ang espesyal na takure na yon ay nabili ko lang sa tabi ng kalsada sa halagang 20 piso. Kung gayon, bakit mo pa rin nilakasan ang loob? Natawagin si Maestro Jose. Hindi ka ba natatakot na mabunyag ang lahat? Ang mga espesyal na takure ni Maestro Jose ay binili na lahat ng presidente ng Imperio Group. Bihira lang ang napupunta sa auction. Kahit pa mayroon, hindi gugustuhin ni Marco na gumastos ng 100 milyong piso para bilhin ito. Kaya malaki ang posibilidad na parehong peke ang dalawang takure. Kung gayon, anong nangyari kay Maestro Jose? Si Maestro Jose ay nakatuon sa paglalantad ng peke kapag may gumamit ng kanyang takure at nagpanggap na gawa niya, pupuntahan niya ito kahit gaano kalayo para protektahan ang kanyang reputasyon. Ah, ganoon pala. Kung gayon, si Maestro Jose na napakahalaga sa orihinalidad. Hindi ba siya malulungkot kung ang isa na galing lang sa bangketa? Hindi ba't nakakadismaya yon para sa kanya? Ayos lang, hanggat naniniwala siyang totoo yon, hindi siya malulungkot. Ha, tatay. Kailangan kong tapusin si Angelo Reyes, kung hindi dahil sa kanya. Hindi ako mapapahiya ng ganito, sa salo-salo ng mga Cruz. Iyan lang ang kaya niya. Hanggat nasa atin ang Reyes Corporation, hindi siya makakabangon. Tatay, kailangan nating palakasin ang Reyes Corporation. Pagdating ng panahon, tiyak na gagawin nating mamatay sa galit ang walang kwentang si Angelo Reyes na yan. Tama ka. Bukas, bibisitahin natin si Assistant Leo para makuha ang proyekto ng Imperio Group. Assistant, para po sa inyo ito. Sir Ricardo, sa totoo lang, kung hindi dahil sa malaking regalo mo, hindi mapupunta sa'yo ang kontratang ito. Naiintindihan ko po, marami ang gustong makipagkaibigan kay Assistant Leo.
Salamat po, Assistant Leo, sa pagbibigay ng pagkakataon sa Reyes Corp. Ha. Mukhang seryoso si Sir Ricardo sa pag-invest. Kung gayon, may maipapakita na ako sa presidente. Ay, Assistant, kailan po kaya makikita ang kita mula sa proyektong ito? Kapag naging epektibo na ang kontrata at naibigay na ang pera, agad na makikita ang kita. Batay sa kontratang ito, mas malaki ang investment, mas malaki ang kita. Hehe. Sa teorya, ganoon nga, dahil ang mga kumpanyang nakikipagtulungan sa Impreo Group ay laging kumikita. Matagal ko nang naririnig yan. Kaya naman lubos ang tiwala ko sa Impreo Group. Nagpasya ako, nadagdagan pa ng 50% ang orihinal na plano. Para mas lumaki ang Reyes Corp. Tatay, kung mag-i-invest pa tayo pag nanakaw na yan sa pondo ng kumpanya, anong kinatatakutan mo? Para sa malaking tagumpay, hindi dapat abalahin ang sarili sa maliliit na detalye. Haha, magaling. Ang tapang mo, Sir Ricardo, huwag kayong mag-alala, ginagarantiya ko na. Kikita kayo ng walang talo. Masayang pakikipagtulungan. Assistant Leo, huwag niyo na po akong ihatid. Sige, ingat sa pag-alis. Ay, Presidente. Presidente, ikaw talaga ang may kakayahan. Hindi ka gumastos ng kahit isang sentimo, pero nakapaglatag ka na ng malaking lambat. Pumasok na ang isda sa bitat. Panahon na para tapusin ang laro. Bigla nyo kaming pinatawag ng anak ko para sa board meeting. Anong nangyari? May nagsumbong na nagnakaw ka sa pondo ng kumpanya, na naging sanhi ng pagkaubos ng pondo ng kumpanya, at pagtigil ng lahat ng proyekto. Sir Ricardo, hindi yan pera mo lang. Pera yan ng Reyes Corporation, at may parte ang bawat direktor dyan. Kung babayaran mo ang utang ngayon, hindi na namin yan ipagpapatuloy. Kung hindi, magkita-kita tayo sa korte. Teka, may ebidensya ba kayo? Busy kami ng tatay ko. Ebidensya? Ito ang ebidensya. Tatay, may nagpadala ng sumbong. Dahil nahuli na ako, aaminin ko na. Ang pera ay ginamit sa proyekto namin ng Impreo Group. Kapag kumita na, lahat kayo ay may parte. Ganoon kalaking halaga? Talaga bang kikita tayo? Kapag nakipagtulungan sa Impreo Group, walang nalulugi. Para makasiguro, ipatawag niyo ang tao mula sa Impreo Group para magpatunay. Marco, tawagan mo si Assistant Leo. Tatay, hindi sinasagot ni Assistant Leo ang tawag. Hindi matawagan, ibig sabihin may tinatago. Kapag nalugi ang 10 bilyong piso, tapos na ang kumpanya natin. Tawagan mo si Sofia Cruz. Nagtatrabaho rin siya sa Impreo Group. Siguradong alam niya. Hello, Sofia. Ako si Marco. Huwag mo munang ibaba. Alam mo ba na may proyekto ang Impreo Group at Reyes Corporation na may kita na mahigit 500%? Marco, nababaliw ka na ba sa pera? Wala namang ganyang proyekto ang Impreo Group. Bakit kaya nagtanong si Marco ng ganoon? May nangyari ba sa Reyes Corporation? Kailangan kong tingnan para kay Angelo. Ricardo, kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, sisiguraduhin kong gumagapang kayong mag-ama. Palabas dito. Tatay. Lolo, dumating na po kayo. Don Alejandro, hindi niyo po pwedeng protektahan si Ricardo dahil lang anak niyo siya. Sa krimen, malinaw na inilipat niya ang pera sa ibang bansa. Iniisip niya na dahil bumalik na si Angelo, ang tunay na anak, mawawala na siya ng karapatan sa mana. Kaya balak niyang tumakas kasama ang pera. Hindi ganoon kahina ang tatay ko. Ang lahat ng perang yan ay inilagay sa proyekto ng Impreo Group sa harap ni Don Alejandro. Huwag ka nang magsinungaling, marami na kaming tinawagan. Pero sino ba ang papansin sa'yo mula sa Impreo Group? Ricardo, dahil sa paglustay mo sa pondo ng kumpanya, nagdulot ka ng pagkalugi sa mga shareholders. Agad kang sinuspinde sa iyong posisyon bilang presidente ng Reyes Corporation, at si Angelo ang papalit.
Tatay, si Angelo ay laging nagpapakasasa sa bisyo. Wala siyang kakayahang mamahala ng kumpanya. Oo nga po, Lolo, hindi naman po pwedeng hayaan natin masira ang Reyes Corporation sa kamay niya, di ba? May punto siya. Sa tingin ko, dapat iba na lang ang maging presidente. Si Marco, kaya ko rin ang nagturo. Hayaan nyo na lang muna si Marco ang mamahala ng kumpanya para sa akin. Oo nga, wala pa si Uncle ng karanasan. Ako na lang po. Sino ang nagsabing wala akong karanasan? Presidente. Oh, ito. Assistant Leo. Assistant, tinawag mong presidente si Angelo. Tama, ang presidente ang namamahala sa buong Imperio Group at hawak niya ang ekonomiya ng Eastern Hemisphere. Ikaw ang presidente ng Imperio Group? Sigurado akong ikaw ang nag-utos kay Assistant Leo. Nalokohin kami, di ba, Angelo? Hayop ka talaga. Kung hindi ka sakit, paano ka maluloko? Ricardo, ibalik mo ang pera. Malapit nang masira ang Reyes Corporation dahil sa'yo. Bakit mo kasi inaway si Angelo? Ang away ninyong magkapatid, nadamay pa kami. Kung hahawakan ko ang Reyes Corporation, pwede kong kanselahin ang kontrata sa Imperio Group. At ibabalik ko ang perang nawala sa mga direktor, pabalik sa inyong mga bulsa. Angelo, totoo ba ang sinasabi mo? Natural. Ang presidente ng Imperio Group ang mamamahala sa Reyes Corporation. Hindi ba't maliit na bagay lang yan? Kung gayon, salamat po, presidente. Hindi pwede, tatay, dahil may Imperio Group na si Angelo. Bakit kailangan nyo pa akong parusahan ng ganito at ibibigay ang Reyes Corporation sa kanya? Oo nga po, hindi po yan patas sa amin ng tatay ko. Patas, noong pinatay mo, ang nanay ko, naisip mo ba kung patas yan sa akin? Ano? Ang sakit ng nanay ko noon ay hindi naman nakamamatay. Si Ricardo ang nag-inject sa kanya ng ipinagbabawal na gamot kaya siya namatay. Ito ang transaction record ng account niya sa pagbili ng gamot. Kaya pala, ang asawa ko noon ay hindi namatay sa sakit. Lahat pala yan ay kagagawan ng ampong anak kong ito. Tatay, hindi ganyan. Si Angelo, naninira lang siya, nananakit puri lang siya para makuha ang Reyes Corporation. Gagawin ng lahat. Kung paninira ba yan, tingnan natin ang records ng ospital. Doon malalaman ang totoo. Kahit ang medical documents sa computer. Ay binura mo, mabuti na lang at ang nurse. Ay may sulat kamay na kopya. Doon Alejandro, makikita nyo po agad. Walang kwentang anak, kahit itinuring kitang parang tunay na anak, ganyan mo ako babayaran. Palayasin silang dalawa. Ayoko na silang makita. Lolo, wala akong kasalanan. May kinalaman din si Marco. Sa bagay na ito, naghihintay na ang mga otoridad. Suriin natin silang lahat. Hindi, Lolo, pakinggan nyo ako. Wala akong kasalanan, hindi ako kasali dito. Oy, anong ginagawa nyo? Oy, huwag. Huwag. Ang presidente ng Imperio Group ay talagang profesional at mapagbigay. Naligtas na ang Reyes Corporation. May isang taong napakagaling na mamamahala sa Reyes Corporation. Tunay na karangalan para sa Reyes Corporation. Presidente ng Imperio Group, tama? Ikaw ang presidente ng Imperio Group, tama ba? Tapos na, nabunyag na ang pagkatao ni Presidente. Anak, ang panluloko sa asawa mo, kailangan mong ipaliwanag ng maayos. Kaya mo yan. Mahal, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, paano ko makikita? Ang malaking palabas na ito. Angelo, ang galing mong pati ako naloko mo. Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ayoko nang makinig sa'yo. Ay, mahal, hindi ako. Mahal. Ginawa ko ito dahil wala akong ibang pagpipilian. 5 taon na ang nakalipas, biktima ako ng paninira. At ang nanay ko ay biglang namatay. Para malaman ang katotohanan, kaya napilitan akong magpanggap na mahirap. Bakit hindi ka na nagpapanggap ngayon? Kasi, nahuli mo na ako, di ba? Nga, kung hindi ko pa nadiskubre, siguradong magpapanggap ka pa rin. Ang tanga ko, araw-araw kitang kinakaawaan. At nagtatrabaho para suportahan ka. Patawad, mahal. Ibibigay ko sa iyo ang sahod ko. Hindi ka na maghihirap pa. Pero ba ang problema? Ang maliit kong lugar na ito ay hindi kayang tanggapin ang isang tulad mo. Mula ngayon, lumayas ka na. Hindi ako alis. Kung nasaan ka, nandoon din ako. Ang pagpapanggap mong mahirap. Sino pa ang nakakaalam? Alam ni Leo. Alam niya lahat, pero ako, wala akong alam. Kung gayon, magpakasal na lang kayo. Mahal. Daddy, ginagalit mo ba si Mommy? Oh. Nga. Magbigay ka ng maraming regalo kay Mommy. Ang mga babae, gustong-gusto ang mga regalo. Sa ganoong paraan, siguradong patatawarin ka ni Mommy. Mabuting anak, salamat sa pagtulong mo kay Daddy. Ngayong gabi, sasamahan ka ni Daddy matulog.
Excuse me po, sino po rito si Sofia Cruz? Ma'am Sofia? Ano nang nangyayari sa akin? Naku po, ito ay collector's edition na Hermes. Dalawa lang ito sa buong mundo. Ang isa rito, ay nasa reyna ng Europa. Ang kwintas na ito, nakita ko na ito sa balita. Buong 10 karat na diamante, na inukit mula sa isang pambihirang diamante. Na-auction ito ng 20 bilyong piso. At itong Ferrari sports car. Ang disenyo nito, isa lang sa buong mundo. Ma'am Sofia, ito po ay galing sa asawa ninyo. Espesyal na ipinagawa para sa inyo, bilang regalo ng paghingi ng tawad. Ang swerte naman ni Sofia. Sobrang spoiled siya ng asawa niya. Ayoko nito. Ibalik nyo sa kung sino ang bumili. Naku po. Ang iba ay walang-wala. Ang iba naman ay sobra-sobra. Pakiusap. Ibigay nyo na lang sa akin. Ma'am, huwag nyo na po kaming pahirapan. Simpleng empleyado lang po kami. Pakiusap, pirmahan nyo na po. Sige na nga. Wow. Mahal, patawarin mo na ako. Sa mga bagay na ito lang, gusto mo nang mawala ang galit ko. Angelo, masyado mo akong minamaliit. Ang lahat ng ito ay pinagpuyatan kong i-reserve para kay Presidente. Bakit mo lang itatapon? Kahit magtrabaho ako habang buhay, hindi ko kikitain ng isa sa mga yan. Kung ayaw mo, akin na lang. Ma'am. Executive Assistant, matagal na tayong hindi nagkita. Magandang araw po, ma'am. Ma'am, isa lang po akong assistant na walang pera at kapangyarihan. Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho. Paano ko naman magagawa yan? Ako ay isang tagalabas lang. Kayo po ang tunay na nasa loob. Hindi. Sino ba naman ako? Ay, nga pala, ma'am, ano po ba talaga ang kinagagalit ninyo? Ako ang asawa niya. Umaasa ako na sa pagitan namin ay maging tapat kami sa isa't isa. Pero ayaw po ni Presidente na masaktan kayo. Binigyan niyo po siya ng isang mainit na tahanan. Ayaw po niya na ang mga madilim na bagay na ito ay dumungis sa mundo ninyong dalawa. Talaga bang ganoon ang iniisip niya? Opo, si Presidente ay isang halimaw sa negosyo. Walang sino man ang nangangahas lumapit sa kanya. Pero nang makasama kayo niya, naging malumanay siya. Ma'am, hindi niyo po dapat pagdudahan ang pagmamahal ni Presidente sa inyo. Sa totoo lang, noon, ang pagbili niyo ng mansyon sa 79,000 piso, pati na rin ang bidding, na nakatulong sa inyo para maibalik ang inyong reputasyon. Lahat po yan ay si Presidente ang nasa likod. Tahimik na nagbabantay sa inyo. Nga, palagi siyang dumarating sa tamang oras. Uwi muna ako. Walang problema po. Tuloy pa rin ang sahod. Ay, ma'am. Ang mga bagay na ito. Sa'yo na yan. Salamat po, ma'am. Ay, hindi talaga kaya ng pamilyang ito kung wala ako. Mukhang, kailangan kong gamitin ang paawa effect. Magpanggap na kaawa-awa. Para patawarin ako ni Sofia. Anong nangyari sa'yo? Ako. Gusto ko sanang ipagluto ka ng pagkain. Pero hindi ko inasahan. Napakawalang silbi ko talaga. Patawad. Ikaw na presidente ng Imperio Group. Normal lang na hindi ka marunong magluto. Ang bahay na ito, ikaw ang nagpabili kay Leo. Sa 79,000 piso sa akin. Alam mo na pala. Ang pagiging promoted ko bilang direktor ay dahil din sa'yo. Ang tungkol sa bahay, aminin ko. Pero ang tungkol sa pagiging direktor, lahat yan ay dahil sa sarili mong kakayahan. Sa madaling salita, salamat sa palihim mong pagbaba sa akin. Kung gayon, galit ka pa rin ba sa akin? Tingnan natin ang gagawin. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Ay, dumudugo pa ang kamay mo. Ayos lang, matagal nang hindi masakit. Ngayon, magkasundo na ba tayo? Ano sa tingin mo? Daddy, Mommy, magkakaroon ba si Junjun ng baby sister? Mommy, iligtas mo ako. Kakaiba, bakit may boses ni Junjun dito? Junjun, ikaw ba iyan? Mommy, iligtas mo ako. Junjun, huwag kang matako. Darating si Mama para iligtas ka.
John John. John John. John John. Mommy, ayos lang ako. Mabuti kung ayos ka lang. Junjun, huwag kang matakot, ha? Nandito si Mama. Sofia Cruz. Sa halip na mag-alala sa batang to, mas mabuting mag-alala ka sa sarili mo. Marco, nagkikidnap kayo. Tama, kidnapan nga. Kung may galit kayo, sa akin niyo ibuhos. Bakit niyo sinasaktan si Junjun? Dahil balak na nating gumawa ng krimen, ang isang pamilya. Siyempre, dapat kumpleto. Hindi ko lang inasahan na napakadali mong maloko. Ilang voice recording lang, at madali kang nahulog sa patibok. Pinapayuhan kitang huminto na. Kapag nalaman ito ni Angelo, hindi niya kayo palalampasin. Dahil sa kanya, kaya ko nga kayo kinidnap. Si Angelo Reyes na lalaking yun. Hindi ba't mahal na mahal ka niya? Kung gayon, ipaparamdam ko sa kanya ang mawalan ng pinakamahalaga sa kanya. Hahayaan ko siyang mabuhay sa walang hanggang pagdurusa. Tigilan mo. Pakawalan mo si Junjun. Ako na lang ang patayin niyo kapalit niya. Mommy, huwag po. Junjun, anak, magpakabait ka. Kailangan mong mabuhay. Huwag kang magdrama rito. Marco, gawin mo na. Sandali, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng pera. Pwede akong magpanggap na ako ang may kasalanan. Basta pakawalan niyo lang si Junjun. Gagawin ko ang lahat. Mukhang napakahalaga sa'yo ng batang kalye na yan. Dahil lang sa isang salita ng batang kalye na yan, pinakasalan mo si Angelo. Si Angelo, napakahalaga sa kanya ng dalawang yan, kung isa lang ang mamatay. Kalahati lang ang sakit na mararamdaman niya. Hindi ko siya hahayaang maging masaya. Bata lang siya. At saka, hindi siya tunay na anak ni Angelo. Inosente si John John. Kahit hindi niya tunay na anak, ano ngayon? Basta mahal siya ni Angelo, kailangan siyang mamatay. Nagmamakaawa ako sa inyo. Patayin niyo na lang ako. Huwag niyo lang saktan si Junjun. Maawa na kayo sa isang ina. Pakawalan niyo na si Junjun. Galit na galit ako sa inyong mga may ina, dahil sa sobrang pagmamadali mong mamatay. Pagbibigyan kita. Kayo, mga masasamang tao, malapit na kaming iligtas. Ni Daddy, ikukulong niya kayong lahat. Sa oras na to, dapat nasa eroplano ang tatay mo. Ang isipin mong ililigtas ka niya? Managinip ka. Pigilan niyo. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, papatayin ko siya. Sige, hindi ako gagalaw. Huwag kang magpanik. Daddy, iligtas mo ako. Sophia, paano mo nakuha ang singsing na yan? Ito ang iniwan ng tunay na ama ni Junjun. Noong gabing yot, Ibig sabihin, ikaw ang taong yon? ang ibig mong sabihin. Tama. Ako ang lalaking nakasama mo at naging ama ni Junjun. Ang singsing na to ay iniwan sa akin ng aking ina. Kaya pala si Daddy, siya pala ang gago. Sabi nila nasa eroplano ka. Akala ko hindi ka na. Babalik. May business trip ako. Buti na lang at agad napansin. Milyon na nawawala kayo. Sinuri ko ang lahat ng sisi sa buong syudad at doon ko lang kayo nakita. Sino bang nagsabing magkwentuhan kayo rito? Nagbakidnap ako ngayon. Kuya Ricardo, naghanda ako ng helicopter para sa'yo at ilang kahon ng dolyar basta pakawalan mo lang sina Sophia at Junjun. Hindi ba't mas masaya kung magpapakasaya kayo ni Marco sa ibang bansa? Tatay, paano kung PWE? Hindi mo ba narinig? Tunay bang anak ni Angelo? Ang batang kalye na yan? Patayin mo sila. Si Angelo ay maghahirap ng mas masahol pa sa kamatayan. Huwag kang gumalaw, magpakatino ka. Angelo, hindi ako makapapayag. Hindi yan dahilan para magkamali ka. Kuya Ricardo, talo ka na. Dahil lang sa ipinanganak ka sa mayaman na pamilya, kaya ka nagkaroon ng ganito ngayon. Kung wala ang Reyes Corp na sumusuporta sa'yo, wala kang silbi. Napakawalang katarungan ito. Ang Imperio Group, ako mismo ang nagtayo niya gamit ang sarili kong kakayahan. Pero ikaw, mas pinili mong tamasahin ang lahat ng bagay sa pamilya Reyes. Ang iyong pagkatalo, huwag mong isisi sa iba. Ano ba ang alam mo? Ipinanganak ako sa bahay ampunan. Bilang ampon, masipag at tapat ako. Kung hindi ka ipinanganak, lahat ng pagmamahal at pag-aaruga ng pamilyang Reyes ay dapat sa akin. Kaya pala hindi mo ako kailanman itinuring na kapatid mo. Ikaw ang umagaw ng lahat ng dapat ay sa akin. Dahil sa iyo, lahat ay nagbago. Ang pagmamahal ng ama ay hindi na puro. Maging ang nanay mo, laging nagbabantay sa akin. Binigyan ka niya ng pagkain at tirahan. Saan ka ba niya pinabayaan? Kung nandoon siya, hindi ako hahayaan ni tatay na magmana ng negosyo. Kaya papatayin ko ang lahat ng hahadlang sa akin sa pag-ako sa Reyes Corp. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay kasalanan mo. Ang pinagsisisihan ko lang ay, hindi ka namatay sa aksidente sa sasakyan noon. Presidente, mag-ingat po. Presidente, mag-ingat po. Tatay.
Noong bata pa, totoo na itinuring kita, Kuya Ricardo, dahil lang sa baluktot mong pag-isip. Kaya ito ang kinahinatnan mo. Huwag kang manisi ng iba. Presidente, ano ang gagawin natin sa dalawang yan? Ikulong sila. Huwag na silang makalabas habang buhay. Angelo. Hindi. Tiyo, alam kong nagkamali ako. Matanda na ang tatay ko. Hindi siya pwedeng makulong. Alam kong matanda na ang tatay mo. Kaya samahan mo na lang siya. Angelo, sana hindi ka magkaroon ng magandang kamatayan. Tiyo, wala akong kasalanan. Wala akong ginawang masama. Pagkakasabwat kayo, paano naman may makakatakas sa inyong ginawa? Kung may ginawa ka o wala, ang batas ang magpapasya. Dalhin niyo silang lahat. Dali. Mahal, Junjun, pinahirapan ko kayo. Buti na lang at dumating ka sa tamang oras. Hindi nasaktan si Junjun. Alam ko na si Daddy ay Superman. Siguradong ililigtas niya kami. Hindi ko inakala na ang taong matagal ko nang hinahanap ay ang aking mahal pala. Kinabukasan pagising ko, umalis ka na agad. Dahil iniwan mo sa akin ang singsing. Bakit hindi mo ako hinanap pagkatapos? Biktima ako ng paninira ni Ricardo. Habang papunta ako sa ibang bansa, naaksidente ako sa sasakyan at nagka-amnesia, kaya nakalimutan kita. Ganoon pala. Hindi ko rin inakala na ang asawa ko sa biglaang kasal ay ang gago pala noong gabing yon. Hindi rin alam ni Junjun na si Daddy Superman ang tunay niyang daddy. Tayo, bilang isang pamilya, hindi na tayo maghihiwalay pa. Tama, hindi na tayo maghihiwalay kailanman. Daddy, Mommy, umuwi na tayo.